Meron po tayong malungkot na balita mula sa lungsod ng Davao. Patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos aksidenteng mabaril siya ng kanyang sariling kuya. Lumalabas sa paunang investigasyon na pinaglalaruan ng sospek na si Ariel Pasenya ang isang shotgun. Tinatawag na service firearm daw yon ng isa pa nilang kapatid na gwardiya sa isang container yard. Aksidente umanong pumutok ang shotgun at tinamaan sa kaliwang balikat ang biktimang si Jonel. Nakatakbo pa raw palabas ang bata bago siya bumulakta at binawian ng buhay. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ng suspect na agad daw tumakas matapos ang pangyayaring iyan. Sa Amerika, aabot sa 13 football fans ang sugatan matapos silang madagaran ng isang tinatawag na goal post, mga kapuso. Bumuhos ang fans sa football field para ipagdiwang ang pagkapanalo ng Oklahoma State University. Yung iba umakyat pa sa goal post. Bigla, ayan, no, hindi sila, ayan yung kulay dilaw, hindi sila nakayanan. Ang dami nila o yun. Bigla na lang bumigay. Marami tuloy ang nandaganan. Yung iba pa, natakpan ng mga taong nagtakbuhan palayo sa goalpost. May isa pang napaulat na nabalian ng leg. Nagdingning sa palamuting pamasko ang munisipyo ng Orion sa lalawigan ng Bataan. Inilawan na ang mga parol at mga Christmas lights sa paligid ng munisipyo. Sinundan pa ito ng makulay na fireworks display. Agaw atensyon ng mga puno sa palibot ng plaza at ng St. Gabriel Church na tadtad din ng Christmas lights. Sa harap naman ng simbahan, tampok din ang malaking Belen. Bago ilawan ng mga palamuti, pumarada muna ang ilang batang nakadamit anghel na sinundan ng dalawang gumanap naman bilang Maria at Jose. Naghandog din ng mga awiting pamasko ang isang grupo. Sa bansang Switzerland naman, nagtagisan ng galing ang 7 koponan ng mga gustong maging Santa Claus. Babae man o lalaki, hindi nagpauli sa mga hamon o challenge. May nagpabilisan sa pagdausdos sa niebe o snow at may nagpapahanda sa pagandahan po ng mga costume ni Santa. Nagpagalingan din sila sa dami ng mga nalalamang lugar sa iba't ibang bansa. May kategorya din kung saan nagpabilisan sila sa pagkakot ng mga regalo na sakay sa karwahe. Ayan, syempre hindi mawawala yung challenge na yan. Yung pag-akyat sa tinatawag na chimney. Mula sa iba't ibang bansa ang mga kalahok. Ang nanalo, ang grupo, mula mismo doon sa Switzerland. Chika Minute! Pinagkaguluhan ang Kapuso Twin Stars sa isang mall kahapon. Ang twins hindi lang nagbigay saya, kundi nagbigay suporta pa sa proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Ang chika hatid ni Katati Bayan. Full force ang twin stars na sina Barbie Forteza, Joshua Dunicio, Bea Binene, Joyce Ching, Christopher Martin, Lexi Fernandez, Derek Monasterio, Luis de los Reyes at Alden Richards sa pagsuporta sa school supplies donation drive ng GMA Kapuso Foundation sa isang mall sa Maynila kahapon. Nakisuporta rin ang YouTube sensation na si Julie Ann San Jose at nanguna pang painiti ng entablado sa pagkanta ng Super Bass. Nagpa-unlock din ang Twin Stars. Nasagutin ng ilang tanong mula sa kanilang fans. Chismis lang yan. Wala lang yan. Wait, hindi, wala yan. Nalagay sa hot seat si Derek. Nantanongin siya kung sino nga ba kina Bea Binene at Sara Labati ang mas matimbang sa kanya. Ang pinaka-perfect girl sa buhay ko. Si Lexi. Siyempre kasi best friend yan si Lexi, kaya talagang perfect. Para kami pinagbiyak na bunga. Yes! Bukod sa pagpapasaya sa kanilang fans, gusto rin daw ng twins na makapaghatid serbisyo sa mga kapuspalad na batang gusto rin makapag-aral. Kaya suportado nila ang proyekto ng GMA Kapuso Foundation, ang unang hakbang sa kinabukasan para makalikom ng school supplies na idodonate sa mga estudyanteng nangangailangan. Bago makapagpa-autograph ang kanilang fans, kinakailangan munang mag-donate ng school supplies. We're here to be a role model sa mga other twins out there, sa mga kids. Sobrang happy po, super idol ko po kasi sila. Para din po makatulong sa ibang bata. Ano yung dinonate ninyo? Mga crayons po. Katati Bayan updated sa showbiz happenings.
At yan ang buwan naman nating chikahan for the week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Sa unang pagkakataon, nagsalita ng aktres na si Rian Ramos kaugnay sa kumakalat at kontrobersyal na video ng dati niyang nobyo na si Mo Twister. Hinihiling ng kanyang kampo sa korte na patigilin na si Mo sa pagkakalat ng anilay mga mapanirang payag laban kay Rian. Bukas nakatakdang ihain ng kampo ni Rian ang naturang reklamo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakipagpulong kaninang umaga sa kanyang abogado ang aktres na si Rian Ramos. Pinirmahan nito ang reklamong isasampa bukas laban sa dating nobyong si Mo Twister. Emosyonal si Rian ang humarap sa amin. Maikli ang kanyang pahayag. I think more than what the people have seen, I've been hurt over a longer period of time, unnecessarily, and I think undeserved. I just hope to be able to put an end to that today, so that hopefully I can move on. Thank you. We appreciate this opportunity. And hopefully, everybody, including the media, moves on. Mabigat ang mga iniwang aligasyon ni Mo Twister sa kanyang video na kumalat sa internet mula noong Biyernes. Pinalaglag daw nila ang kanilang anak na ipinagbubuntis umano ng batang aktres noong 1 taon. Tumanggi si Rian na sagutin ang aming mga tanong pero ipinangako niyang maglalabas siya ng karagdagang pahayag sa mga susunod na araw. Kaya ang abogado niya ang sumagot sa aming mga tanong. Pero nang hingan namin sila ng reaksyon tungkol sa mga sinabi ni DJ Mo, I think you'll have to ask Rian. She will be making a statement soon. Pero kumbaga we're not leaving this unanswered po. No. It will be answered. No, it will be answered in due course. Hopefully without the pain and the lies and the... Ang reklamo ni Rian laban kay Mo, paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Hihingi si Rian sa korte ng Temporary Protection Order para pagbawalan si Mo Twister na maglabas pa ng anilay mapanirang pahayag laban sa aktres. Ang mga naunang pahayag ni Mo Twister ang magsisilbi raw na ebidensya nila. The court will determine if it will issue a permanent protection order prohibiting Mo to commit any psychological or emotional violence. This is not normal behavior. It is dysfunctional behavior. Ayon kay Attorney Kapunan, pagod na si Rian sa umano'y harassment ni Mo Twister. This has nothing to do about truth or lies, no? That is not what a protection order is about. What this is all about is harassment. He is harassing Rian. Mo is harassing Rian through all of these utterances in public. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Mo Twister pero di niya sinasagot ang aming mga tawag. Pero nauna na niyang sinabing di siya ang nag-upload ng kontrobersyal niyang video sa internet. Sabi ni Kapunan, depende na kay Rian kung sasampahan pa ng ibang kaso ang dating nobyo dahil sa mga nasabi nito laban sa kanya. Sa lahat ng ito, todo suporta naman kay Rian ang kanyang ina. Siyempre malungkot siya, no? Talagang it's devastating. I'm glad that she is able to be okay and function properly naman. Sinagot din ni Mrs. Ramos ang mga aligasyon ni Mo Twister na na-pressure umano si Rian sa kanyang pamilya. Natural lang na nakakainis na pati kami nadadamay. Dun sa, merong mga bagay na sinasabi na kabigla-bigla. Of course, as a family, we are all in this together. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Mrs. Ramos sa mga taong patuloy raw na sumusuporta sa kanyang anak. We really appreciate you guys, talagang to all the fans and supporters of Rian. Nakakataba ng puso na nandyan kayo to be at her side and giving her love. Thank you so much. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 20 araw na lamang at Pasko na. Uy! Hi Mike! Si Mike at si Mike. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po
si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.